Good afternoon, pa. Good afternoon to each and everyone. So welcome to product management. So we are going to discuss yung introduction and process. So this will be unit 1 and unit 2 or module 1 and 2 na agad. Now, in this topic, we're going to have an overview about what product management is, no? Ano yung kanyang historical background, ano yung mga product management's interface in the organization, ano yung kanilang mga coordinations na ginagawa, and so on and so forth. So yan guys ang magiging content ng ating discussion for tonight. Okay, so let me start with my first slide. Yan. So sabi dito, what is product management? Yan. So let me start by asking you this. Halimbawa daw, itong tumbler na to. Yan, tumbler. Yan. Ito ba ay product, guys? Okay, sabi ni Jana, thumbs up, yes. Pwedeng pwedeng mag-unmute para sumagot, okay? Ah, taas kamay lang, then para ma-recognize at patawag. Okay. So, anyone? Care to explain? Bakit mo nasabing ito ay product? Yeah. Si Jana yung unang nag-thumbs up. So, Jana? Okay, John Del. John Del? Makaka-classified po siya as a product for me po if nagagamit po siya ng tao. Okay. Kung nagagamit siya ng tao, it is a product. Okay. Thank you for that. Janelle? Dahil nabibili po siya sa market, sir. Okay. Dahil nabibili siya sa market. So that makes it a product. Okay, ano ba? Okay, so wala na. Yan. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng product? At ito guys, itong tumbler na to, ito ay hindi considered as product. O hindi ito product. Okay, sir, bakit mo naman nasabing hindi ito product? Eh, samantalang nabibili nga yan sa market. Samantalang nakakatulong nga yan. Ah, categorically, ito ay isang bagay. It's just a mere thing. Hindi siya product. Now, bakit? Ano pinagkaiba niya? Kasi pag sinabi mong product, dapat ito ay ino-offer mo sa market. Ibig sabihin, dapat ibinibenta. Eh, ang tanong, ibinibenta ko ba? O di ba hindi naman? Tinanong ko lang kayo, product ba to o hindi? Since wala naman akong intention to sell it, ibig sabihin hindi nga siya product. O, yun ang pagkakaiba ng isang bagay at saka ng isang produkto. As long as hindi mo ito ino-offer sa public for use, acquisition, or consumption, siya ay hindi magiging product. Pero kahit ano na ino-offer mo sa public o sa market for acquisition, use, or consumption can be considered as a product. Kahit tao pa yan. Okay? Kahit tao pa yan. Service nga, di ba? Pag ino-offer mo, ibig sabihin, that is a product. Clear tayo? Okay. So, ano ngayon ang product management? Yan. So, pwede nating i-take siya literally. Ibig sabihin, it is the process of managing the product. Kaya lang, hanggang what extent? Hanggang anong extent yung sinasabi niya? Okay? So, sabi niya, by definition, product management is a function within a company that deals with the planning, marketing, or forecasting of a product or products through all stages of the product life cycle. Isa-isayin natin. So, ang sabi, una, deals with planning. So, sir, anong kinalaman nun? Anong mga activities kaya yung nandoon sa planning ng product? Di ba? Ang mga company ba, napakadali maglabas ng bagong product?
Madali ba? Within a month ba makakapaglabas sila ng bagong product? Yes, tama, Jamel, hindi. Actually, minsan nga guys, taon ang inaabot bago sila makapag-launch ng isang product. Why? Kasi they have to do all testings. They have to do certain planning. Diba? For example, no? For example, yung isang product, siyempre itetest nila anong mga ingredients ang ang dapat na meron dito. O, halimbawa lang yan ha, anong ingredients o anong materials ang kailangan? Eh, anong magiging use? Diba? So and so on and so forth. Yun yung planning stage. Or sabihin na natin na ito yung stage ng development. Diba? Yung development part. Yung tipong saan siya magsisimula, etc. So yan ay sa planning pa lang yan. Pangalawa, marketing it. Siyempre, kung na-create mo yung product, na-develop mo yung product, the next best thing that we can do is to market it. Kaya lang ang tanong, paano? Paano mo ito ibebenta? Kanino mo ibebenta? Yun. Kasi dalawa lang yung tanong natin eh. It's either paano ibebenta or kanino ibebenta. Diba? And mm, it's not easy. Diba? It's not easy to think of how you can sell the product. Kasi bakit? Ang market ay iba-iba. And to tell you frankly, each product ay may designated market. And how are you going to approach the market? Yun ang magandang tanong. For example, guys, yung mga kalalakihan natin dito, kayo ba ay, ano lang to ha, pwedeng sagutin, pwedeng hindi ha, meron ba dito na nakapanligaw na ng hindi lang isang beses? Bigla yata humina yung signal ko, hindi yata ako nadinig ng mga lalaki. Sila daw po yata yung nililigawan, sir. Ano? Sila daw po yata yung nililigawan. Uy, ang pogi. Ang pogi. Ayun, si Jonel po, ligawin, sir. Ganda. Okay, now, sige, halimbawa ganito. No? Ah, kung manliligaw ka ba sa ilang babae, are you going to use the same strategy over and over again? I mean, girl number one, the same strategy ba gagamitin mo kay girl number two? Sa tingin nyo guys? Hindi po, sir. Sabi ni Cyrus, hindi. Bakit naman Cyrus? Kasi po, sir, pag nag-fail ka na sa una, tapos ulitin mo pa sa pangalawa, parang hindi na siya ganun mag-work. So, you need to think of, new strategy para Correct. mas ma-amaze mo yung girl. Correct. Di ba? Kung hindi siya nakukuha sa pagbibigay ng bulaklak, try mo naman magbigay ng bigas. Bigas, ulam. Practical tayo, guys. Practical. No? Hindi tayo nabubuhay sa bulaklak, pero mabubuhay tayo sa bigas, sa ano, sa ulam. Di ba? Asukal, gatas, no? Creamer. Yan. Baka ma-appreciate. Matik. Yan. Tapos pag nandun ang tatay, dala mo ng ano, pundador, super special. Yan. Kaya kalabaw, sir. Yan. Ha? Uso dati, di ba, sir, kalabaw? Hindi ko alam, hindi ko inabot yun. Grabe ka naman sa akin, Jun. Hindi ko inabot yun. Pero lumang tao na kasi yan si Jonel, sir, eh. Uy, mas okay yun, no? Manok na panabong. Okay. So, di ba? Ay, with all honesty, guys, ako, ang dinadala ko, talagang merienda. Oo, merienda.
Pero pambara lang, sagot niya rin panulak. O, 'di ba? Kung Pero ba't nakita di mo ka po, nakalala ng nanay ko? busog, 'di ba? Busog ka pa. So, ang point ko kasi guys is that, hindi mag-work yung isang strategy sa iba't ibang market. Okay? Kung sa market 1, ito ginamit mo, hindi yun mag-work sa market number 2. Why? Because they are different. So, kaya sa product management, kasama yun. Okay, kasama yun. And we also do forecasting. Anong product ang kailangan and how will this product will perform? Nakadepende on how we market it. Okay? Now, there are 3 core objectives of uh, product management. Okay? Number 1 is maximizing sales revenues. I guess wala tayong problem with number 1. Kasi talaga namang yun ang gusto natin mangyari. We would like to maximize sales revenue. Di ba? It's parang, pwede sabihin, it seems to be basic, pero basic din ba kung paano mo siya gagawin? Basic din ba kung paano mo i-execute na ma-maximize mo yung sales? O, di ba? Hindi. Why? Because you need a deeper understanding about your market, about your customer, whose segment to serve. Di ba? Kanino siya ibebenta? Kasi kapag ang sa product, binenta mo sa maling market, kahit anong galing mo, hindi bibili yan. Kahit ipagduldula mo pa yan, hindi bibili yan. Why? Kasi it is not meant for them. Kaya nga, unang-unang ginagawa talaga ng mga marketeer guys is that they try to understand to whom they are going to serve. They try to identify sino ba talaga ang market nito. Si Apple, hindi yan basta-basta i-offer kung kani-kanino lang. Not even me. Hindi ako ang market ni Apple. Why? Una sa lahat, walang appeal ang Apple sa akin. Pangalawa, hindi ko naman siya magagamit yung full use niya. Hindi ba ako businessman? At saka, ang app ng Apple, yung mga default app niya, hindi mo rin naman magagamit sa Pilipinas. Mangilan-ngilan lang. O, di ba? Kahit nga sa Android, di ko naman nagagamit lahat eh. O, dito lang ako. O, di ba? Pangatlo at higit sa lahat, ang mahal eh. Mahal eh. Oh, sir, bakit ka namamahalan? Kasi nga, hindi ako yung market niya. Kaya ako namamahalan sa kanya. Pero tanungin mo yung market ng Apple. Oh, okay lang ba na magbayad ka ng around 76,000 para sa isang cellphone? They would say yes. Why? Kasi sila yung market. Yun ang pagkakaiba. Okay? Kaya tandaan, simpleng-simple. Pag namahalan ka, okay lang yan. Kasi hindi talaga siya para sa'yo. Kasi kung talaga para sa iyo yan, ikaw talaga yung market, you would say na okay siya, reasonable yung price. Oh guys, walang kinalaman ng pag-ibig dito ha. Kasi napaiyak si Janelle eh. Baka mamaya inisip niya. Ganito yata talaga pati sa pag-ibig. Okay. Number 2, increasing market share. Siyempre, kung mamamaximize natin ang sales revenue, it follows that we can also increase our market share. We can cover more grounds. Diba? Mas malawak. Diba? And try to understand, we need to be competitive. Diba? We need to be competitive. Kasi kung hindi, matatalo tayo ng iba. Pangatlo, improve profit margin. Siyempre, revenue. Revenue is vanity. Profit is sanity. We want more profit. Iba kasi yung revenue, iba pa yung profit. Pagka kasi revenue, kumbaga sa sales yon. Less cost equals revenue. Equals profit. Okay? Kaya ang gusto natin, profit. Okay? Profit. Sa economics nga no? Tatandaan ko, meron doon. Profit is equals total return, total revenue minus total cost equals profit. O, di ba? May halong economics pa, no? Pero, ang isang natin dito, guys, is that
we would like to improve profit margin. Okay? Bakit? Kasi sabi nga nila, pwede nating ma-maximize yung sales. Di ba? Pero malaki din naman yung cost na nai-incur natin. Talo din. Okay? Sir, paano lumalaki yung cost? Kasi gumagastos din tayo for promotion. Okay? Saglit lang guys. Ayan. So these are the 3 core objectives of product management. Okay? Now, let's now go with the scope. Ano ba yung scope of work ng isang product manager o ng product management per se? Number 1, product identification. Sir, anong product ang pwede natin i-launch? Anong product ang dapat natin i-create? Yan. So, malaking trabaho to guys. Malaki. Kasi, para maisip mo to, kailangan tumatakbo na rin yung isip mo, no? Nagko-compute yan kung ito ba ay kikita or what. Ganun siya dapat. Hindi kasi pwedeng nag-create ka lang ng product simply because you want it. No. Kailangan pag ikaw nag-identify ka ng isang product, kailangan ito ay may opportunity. May nakita kang market opportunity. Di ba? Kasi nasa marketing tayo eh. So we are always thinking of, pag kinrate ba natin itong product na to, kikita ba tayo or what? Ganun dapat. Pangalawa, development planning. So those opportunities na nakita mo, you will turn it into a concrete plan. So ibig sabihin, from an opportunity to a plan. Parang ganito. Let me give you an example. Sa C4. Okay. Ngayon, especially ngayon. Ano makikita mo sa C4 kapag umaga ng Sabado at Linggo? Mga nagja-jogging, sir. Correct. Tama yan, Rosalie. Mga nagja-jogging. Actually, kanina bala ko sana pumunta doon. Kaya lang, hindi ako magja-jogging, maglalakad lang. So, kung may mga nagja-jogging doon at may mga naglalakad, bakit ang dami nagtitinda? Hindi ba panira yun sa sa objective? Nagda-diet nga po kami, tapos nandiyan naman kayo. Oh. Bakit may nagtitinda doon? Kasi marami pong tao, sir. Kasi maraming tao. Ito pala sila nagja-jogging, no? Kasi maraming tao. And take note, Cyrus, hindi lang ito basta tao. Ito ay mga potential customer. At kapag maraming nagja-jogging, masarap magbenta ng water. Kasi pag nag-jogging ka, talaga ang kailangan mo water. Pero, naisip din nila na kapag may nagja-jogging, sigurado may magugutom. Kaya pala ang dami ring pagkain. See? They can see opportunity. Then, they put up into development planning. Pinag-isipan nila kung ano ang gagawin nila. Pinag-isipan nila kung anong product ang ilalagay nila. Then comes launching. Launch strategy. How are we going to launch it para ito ay maging significant? Para magkaroon ng impact. Diba? Kasi kailangan may dating. Huwag kang mag-launch ng walang dating. Kailangan pag nag-launch ka ng product mo, may dating. Kumbaga launching pa lang, bumebenta ka na. Parang. And then finally, ongoing support and growth. Ensuring that the product will continue to succeed. And ang sabi nga, the core focus, new product development, growth and development of existing products, sometimes responsible for the product's
bottom line. Para sa kanyang ano, para sa kanyang survival. Product survive because they are consistently developing the product. Hindi ito stagnant, hindi ito nahinto na yun na rin. Mula simula hanggang dulo yun na rin, walang pagbabago. For products to survive, kailangan nilang magkaroon ng development. Okay? Si San Miguel nga, di ba? Si San Miguel beer na napakasarap. From San Miguel beer, Pilsen, nagkaroon ng lights. Di ba? San Mig Lights. From San Mig Lights, nagkaroon ng super dry. Ay, super dry pala muna. Tapos San Mig Lights. Tapos ngayon, meron silang mga flavor, di ba? O, see? Kahit sila nga nag-evolve eh. Ano pa yan, ha? Stable pa yung product na yan. Malakasan pa yan. Okay? Now, let's now go on with the historical background of product management. So, as you can see, as early as 1900s, meron na. Ito yung mga times na nag-iimbento na sila ng mga ano yan. Katulad yan, si Thomas Alva Edison, yung kay Watt, kay Marconi, etc. Yun. Si Tesla. Oh. Sila kasi yung mga nauna dyan. So during that time, hanggang yung post-World War I, wherein technology became complex, okay? Individual inventors, less relevant. Bakit? Kasi company na ang nagde-develop. Company na ang nag-i-invent ng mga product. Nung early 1900s kasi, individual inventor. Ngayon hindi na. Kanya na talaga. Bakit? Kasi nakita nila yung significant. Lalo na pagdating nung post-World War II. Talagang binuo na mismo yung research and development. Diba? Talagang meron ng ganito. Hanggang sa nagkaroon na ng formal approach, no? Yung sabi nga, realization that success requires identifying customer needs and matching them. Ito guys, yung formal approach niyan, dyan nagsimula yung sinasabi nilang modern marketing approach. Kasi dati guys, ang marketing, ano yan eh, dati, produce and sell. Ganun lang ang marketing dati. Pero, with the emergence of this formal approach, naging ano sila, nag-shift sila sa ibang approach. Sila ay nag-shift to sense and response. Ganyan ang modern marketing concept. So ano yung sense and response? From the term itself, sense, ibig sabihin papakiramdaman muna. Papakiramdaman muna nila kung ano ang kailangan, ano yung gusto, at ano yung inaasahan bago sila mag-create ng product. Okay, so pag kinreate nila yung product na yun, nakamatch na yun mismo doon sa mga tao. Kaya madaling maibenta. Bakit? Kasi alam na kagad nila kung kanino ibebenta. Ganun yun, guys. Yun ang sense and response. At yan, guys, ang modern marketing concept. Hindi na tayo katulad dati na create ka ng product tapos hanapin mo kung sino bibili. Hindi na gano'n. Ngayon, bago pa i-create yung product, alam mo nila kung kanino ibebenta. Which is good. Di ba? And then, ayun na, yung emergence of the voice of the customer, which is the product managers. Kasi si product manager nag-iisip para kay customer. Siya mag-iisip kung ano ba ang kailangan ni customers. Paano ko ba sila mape-persuade in terms of product, price, place, and promotions? Ako bahala doon. Why? Hindi naman ako nag-iisa eh. Ako ay isang department. So marami akong kasamang mag-isip. Hindi lang ako solo. Okay? Hindi lang ako solo. So, with this, no, with the emergence of the product managers, ayan, marami siya ngayong iniisip, pero sabi ko nga, hindi naman siya nag-iisa. Meron siyang marketing team, meron siyang advertising team, no, na tumutulong naman sa kanya. At ito ay under naman ng umbrella. Okay? So sabi nga, per product, what to produce, di ba? Per price, what will be the cost?
And then for place, where are we going to sell it? And then promotion, how? Diba? How are we going to market this? Pag-iisipan niya yan. Pag-iisipan niya yan. Iisipin niya na, if I were in the shoes of the customers, ano pa gusto ko? So, ganun siya mag-isip. Hindi siya naka-center sa sarili lang niya or sa product lang ng company. Hindi. Kailangan lumabas siya doon. Kaya nga sabi nila, you have to think outside the box. Di ba? Ayan. Are you still there? Baka naman wala na kayo, ha? Let me know. Ayun, nandiyan pa. Okay. Next is the product management um, organizational harap interface. Yan. So here, the product management's interfaces with all organizational functions crucial for the bottom line and competitive advantage of the product. So anong ibig sabihin ito? Ah, isipin mo, sa tulad ng sinabi ko kanina, you are not alone. Diba? And sir, bakit sinabi? Crucial. Crucial to understand, no? Kaya product management doesn't operate in isolation. They have this cross-functional role in all organization. Ibig sabihin, idinadamay niya talaga yung iba't ibang department. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman niya kayang gawin mag-isa yan. Itatap niya lahat ng concern. Halimbawa, pagka ba, pagka ba ikaw ay nagde-develop ng product, hindi mo ba kakailanganin ng tulong ng research and development? O, di ba? O, kung ipoproduce mo na yan, o kailangan mo ng production dyan. O kailangan mo ang manufacturing dyan, and so forth. Okay, so what are those? No? What are those um, product management inter-organizations? So number one, they try to identify market needs. So, iyan ang pinakauna and at the same time, pinakamahirap. Bakit kaya? Sa tingin niyo, bakit kaya? Hmm? Sa tingin niyo, bakit kaya iyan ang pinakamahirap din? Ha? Hello, are you still there? Ano po ulit yung tanong, sir? Ayan. Sabi, in this organizational interface, one of the things that you do as product manager or under the product management is to identify the market needs. Rosalind. Kasi po iba-iba po yung preferences po ng mga customers. Okay, iba-iba yung preference. Okay, ano pa? Mahirap kasi maghanap ng problema, guys. Imagine, para kasi ang isang product ay mag-exist, it is based on a need. It is based on a problem. Pagka ba may problema ka, may pangangailangan ka. Diba? Wala. So, try to understand na kailangan nilang maintindihan ng market kung sino man yan, di ba? Kasi wala pang particular eh. So, generally, pangkalahatan, ano ang problema ng mga tao? Di ba? So, balikan natin si Apple. Yan. Si Apple, nag-start siya sa computer. Nagkaroon siya ng MP3 player. Di ba? Yung mga iPad Nano, mga ganun-ganun, iPad videos, etc. Now, sabi niya, merong cellular phone. Pero yung cellular phones, ang function lang niya ay communication. Kung gusto mong mag-entertain, mag-unwind, at mag-sound, kailangan pa magdala ng Discman.
o kaya Walkman. Eh, ang kilala dun dati guys, ano? Sony. So kaya naisip niya, what if i-combine ko yung iPod, music kasi lang yun, eh, no? At saka cellphone at the same time. Wherein, isa na lang ang bibilin mo. O, di ba? With that idea, and with that identification, nabuo yung product. Eh, sir, paano niya nalaman na ito ay magiging marketable? Di ba? Kinausap niya yung ibang team, yung research, yung sales team, yung support team, para ma-verify kung maganda ba talaga. See? O, di ba, merong ano, may interconnection. Pangalawa, they quantify those opportunity. Ano yun? Compute din pag may time. Okay. Sabi ni supportive, okay daw siya. Sige, magkano pinag-uusapan natin dito? Di ba? Magkano kikitain natin dito? Is this really a good market or not? Magiging consistent kaya to or not? Di ba? Kasi bago natin to i-develop, kailangan sigurado muna tayo na meron tong magandang return. And besides, this is business. Di ba? Pag, pag yung, pagka yung business o yung product ay walang continuity, mahirap. Di ba? Kaya ang sabi nila, magandang business daw pagkain eh. Kasi lahat kumakain. Kaya lang, try to understand na minsan mas malaki ang budget natin para sa mga non-essential. Di ba? Kaya mo tipidin yung sarili mo sa pagkain, pero yung mga bagay na malaki na lang sa pagkain, eh, kaya mong gastusan. Meron niyang hindi kumakain, makapag-internet lang. Di ba? Meron niya, hindi kumakain, makapag-news lang. So, ibig sabihin, may mga ganun. Okay? So, paaralin natin yan lahat. Pangatlo, we communicate with the top management. Why? Kasi kapag ka nakita mo na talagang siya ay mayroong potential, maganda ang kanyang return on investment, you now have to convince the top management that this is good. O di ba? Kapag lumusot doon, saka pa lang tayo pupunta kay R&D, kay Research and Development. Kapag approved na. Kapag approved na. Pero pagka hindi approved, wag ka muna punta sa Research and Development. Huwag muna natin paggawa. Kasi dito sa Research and Development, gagawin yung product, tapos itetest nila yan. They will do research. Kasi yung mga sinabi ko sa iyo na ganito, ganyan, 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 sila gagawa ng technicalities niya. Then, kapag ka okay na, ayun, okay na eh. So, dito tayo ngayon sa communicates to marketing. We are now going to collaborate with the marketing. Paano natin ito ibebenta? Paano ito i-market? Paano ito ipopromote? You have to share your vision with the marketing para yung vision mo will become their vision as well. You are on the same length. Para yung gagawin nilang marketing program really fits with your product. Really fits with your idea, with your product visions. Then, syempre, bebenta na eh. Down to the sales team. Empowering the sales team. Okay? Kasi sila na yung magbebenta. Clear ba? Okay? So, hindi naman mabilis, no? Okay lang. Next is the characteristics of an effective product managers or product management. Sabi nga nila, effective product management balances customers' needs with business objectives. Dapat lang. Hindi naman pwedeng puro kita lang. Hayaan natin yung customer natin na mag-suffer. Hindi rin naman pwedeng yung customer lang ang makinabang. Yung company hindi. Baka magsarado kumpanya. So you have to maintain the balance between
the customer's needs with business objectives, ensuring that product meets the market demands while we are achieving the company's goal. Now, ito yung ilan sa mga dapat nating tandaan, no? Number one, the customer's perspective. Ano yun? Yan. Sabi, realize product is not customer's world. Kailangan daw na maintindihan mo na ang customer hindi umiikot ang buhay sa product mo. Magkaiba kayo kasi ikaw, umiikot ang buhay mo sa product mo. Okay? Kasi ang pinaka-focus ng attention mo, yung product mo. But try to understand the perspective of the customers. Na ang customers, they have the freedom to use and to choose any product. Ikaw, wala. Kasi product mo yan. Yan lang ang gagamitin. Yan lang ang imang market mo. So magkaiba kayo ng perspective. So, try to avoid over-absorption about your product. Kailangan, don't think na your product is so superior na wala nang iba pang makakatalo doon. Don't think that customers have no option. Oo. Kasi pag yun ang inisip mo, wala na, natrap ka na sa sarili mo. Natrap ka sa sarili mong mundo. Oo. Kapag ka inisip mo na you're the best, you're the beast, baka wala nang improvement na mangyari sa product. Nagiging complacent tayo. Look at Nokia. Diba? Sayang. Alam nyo ba? Majority ng cellphones ko, guys, ay Nokia. Nung binata pa ako, umabot yata sa 14 ang naging cellphone ko. Ken, Sa ano rin po, sir, sa Tupperware din po, nag-bankrupt po sila kasi yung product nila is too good po, sir. pero alam nyo, napakaganda ng Tupperware. As in, maganda talaga. Kaya lang, tsaka yung approach nila na luma. Nadali rin sila ng Opo, ng sir. Tsaka yung, ano, macro. yung product po nila, sir, ano, Ha? parang wala na pong bumili kasi napakatibay po. Kasi pinapasa-pasa na lang po yung sa mga anak yung ano. Kaya di na po sila bumibili. At ang maganda pa doon, oh guys, meron pa yung warranty na kapag ka nasira, pwede palitan ng bago. Mm. Kasi dati marami rin kami Tupperware eh. Kaya nakita mo, yung mga ano ngayon, yung mga plasticware, ang tawag nila Tupperware pa rin, di ba? Kahit hindi naman Tupperware. Ayan. So, yan yung customer perspective. Pangalawa, syempre yung feature prioritization. Anong ibig mong sabihin dito? Ibig sabihin to guys, magtira ka. Huwag mong ibuhos lahat. Oo. Mag-save ka at sabi niya, save feature for later introduction. So, pagka ikaw gumawa ng product, magtira ka. Huwag mo itodo agad. Bakit? Ang customer, naghahanap yan ng laging may bago. Kahit ginagamit niya na yung product mo, they always look for something new. Eh, paano kung tinodo mo na lahat? Tapos si Apple, todo. Ngayon, ano nangyari? Halos wala nang bago. Naglalabas na ng mga bagong model. Parang wala rin naman na bago. Diba? Kaya so, magtira ka. Magtira ka para you can keep on improving yung product mo. O sige, sige. Next, holistic view. Ano yun? Dapat daw ang tingin mo, buo. Diba? Overall, kumbaga, hindi ka nakafocus lang sa isa. Dapat lahat kinoconsider mo. Oh. Product management isn't just it it isn't not just about prioritizing features of the product. Masyado makitid yung pagkakaunawa mo pagka ganun. Because product management involves customers' needs, solving customer problem. Not just that. Nasa negosyo tayo. It's all about making money.
Let's face it, di ba? When we sell product, it is not just for sale. We are making money. And at the same time, we are helping customer. Why? Every products can help them solve the problem. O, dapat ganun daw. Kaya, holistic. Okay? Oo. Hindi pwedeng isa lang ang tinitingnan mo. Hindi pwedeng all about the money, 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 money. Hindi pwede. Kailangan kasama yung help customer solve their problem. Okay? Patapos na ako dyan kung nagkakaintindihan tayo. Kung mamaya, wala na kayo dyan, ha? Okay, nandiyan pa yung mga 5, 10. Next, differentiation. Ano yun? Create a truly superior differentiated products with unique customer benefits. To avoid, ano daw, me too. Ano yun? Para hindi ka masabi na kami rin, pareho lang kami niyan. Differentiation nga eh. You wanted to be different. Diba? Paano masasabi na iba ka from the rest? Oh, eh pare-pareho lang naman kayo talaga. Patay na. Ibig sabihin, you belong. You're not different. You belong. Nakuha niyo idea, guys? Ayan. Okay. Saglit lang. Okay. So, the next one is about communication. Ensure clear, consistent product-related communications across all stakeholders to avoid confusions and align efforts. Dapat daw, there should be a clear communication. Okay? So, anong ibig mong sabihin? Nagkaroon na ba kayo ng instance, guys, na nagpasahan kayo ng message pero at the end, pagdating sa dulo, iba na yung message? Parang ganito. Kunwari, si Jonel. Nakita ko ni Jonel. Oh, nakita ko ni Jonel. Halimbawa, sa mall, nakita ko ni Jonel. Naikwento ni Jonel kay Cyrus. Naikwento ni Cyrus kay Janel. Naikwento kay Roselyn. Kay Kim Ashley. Kay Jana. Tapos naikwento kay Carlin. Naikwento kay Ken. Pagdating kay Ken, yung kwento, nakita si Sir sa mall. May kasama. Possible ba yun, guys? Possible. Bakit? Because the communication is not clear. Diba? Pag ikaw ay magpapagawa ng product, dapat malinaw kung ano ang gusto mong ipagawa. Again, hindi naman ikaw ang gagawa mismo ng product. May mga engineer na gagawa niya. May mga designer na gagawa niyan. Those sales people na magbebenta niyan, kailangan malinaw din sa kanila. Paano kung hindi? Paano kung wala? Paano kung magkaroon ng confusion? Misalignment? Diba? Paano ngayon siya ibebenta? That's why. That's why. Okay? I hope it's clear, no? Next is focus. Finally, don't try to solve all problems with one product. Walang ganon. Pero we can focus on specific benefits rather than being everything for everyone. Bakit? Pagka ganun guys, ano yan? Isang product na lang pala kailangan. Di ba? So focus on one benefit and then master it. Malimit lang, malimit. Kapag tinanong mo, bakit iPhone ang gusto mong biling cellphone? Sir, kasi yung camera. Lagi nga nadidinig mo yung camera. So parang ganun daw. Parang ganun lang. Pero maganda guys, syempre, kung yung product mo can do several things. Pero, dapat mong i-highlight yung pinakamaganda. Okay? Wala talagang one product na best for all. Walang ganun. Lahat yan ay merong mga, kumbaga, weak part. So,
try to understand na dapat ay may ganun. So, focus on it. Okay? Next is the product management cycle. Ayan. So, may 5 yan. So, number 1, syempre, is identification. In identification, we need to understand customers' needs and defining the functional requirements of it. Okay? Magkakaroon pa naman tayo ng mga discussion dito, yung thorough, no? Para bibigyan ko lang yun ng idea. Number 2 is definition or defining it. Once you identify, you need to define exactly what it is. It's not enough to identify na mayroon silang problem na ganito na hindi mo na i-verify, hindi mo na i-validate. You have to define exactly what it is and turn it into a concept. Okay? And then develop it into a business case. Again, sir, bakit business case? It's money. It's business, guys. So, hindi tayo pwedeng gumawa ng product na para wala lang. It's all about business. Then, we develop it. We translate yung concept from a specification to a plan, to a product, to an actual product, and then test it. Okay? Then launch. Launch the product. Ngayon, if the performance is not that good, dapat din daw, you need to learn when to give up. When should you withdraw your product? Minsan, pag pinilit mo ng gusto, lalong sumasablay. So that's why, kesa naman sumablay, di, tapusin na lang natin. Dapat alam mo kung kailan ka give up. Di ba, Junel? Dapat alam mo kung kailan ka magle-let go. Hindi ko po alam yung ganyan, sir. Di ko pa kasi danas, sir. Ay, ang taray. Anyway, highway, sa mga nakaka-relate, pa-thumbs up na lang. Ay, naku po. Okay, so, yan siya. Okay? Maliwanag ha. I hope it's clear. No? Medyo ginagawa lang nating lighter, pero hopefully it's clear. Okay, we now go with the stages. So, okay? So, kung meron tayong stages, number 1, new product identification. So, itong kaninang binanggit ko na stage 1, yung identification, ito ang laman niya. Okay? Ito ang laman niya. Tignan mo ha. Understand customers' needs and desire. Ano pwede mong gawin? You have the following. Customer surveys and feedback. Market research and trend analysis. Cross-functional think tanks. Organization-wide information circulation. See? So, it's not easy. It's not simple. Di ba? Kaya yung sinabi natin, understanding customers' needs and defining functional requirements, it's not easy. Hindi yun ganun kadali. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, minsan taon ang binibilang bago ma-launch ang isang product. Di ba? Sir, bakit kailangan natin gawin lahat ito? Ba't natin kailangan daanan lahat to? Because we want to make sure na kapag na-create tayo ng product, may market. Ayaw natin na mauwi sa wala ang lahat ng effort natin. Bakit tayo mag-effort kung wala naman pala siyang sense? Right? So that's why we do all of this. The second one, kapag lumusot tayo dito, new product definition. Pag sinabi kasi new product, hindi lang ito yung bagong-bagong concept. Pwede rin itong, yun nga, a product of innovation, product of modification. Ganyan siya. So, ano gagawin natin? We define high-level functions, secure management approval, develop business case, and we conduct feasibility study. Why? Because we want to test the concept. Sir, concept? Yes, concept. Iba kasi yung idea, iba yung concept. Ang idea, broad kasi yan. Pagka-concept, detailed. Sa PSIB, ang tinetest natin is yung concept. Hindi pa nga natin ginagawa yung product. Diba? Hindi pa.
Concept pa lang muna. Why? Kasi nga gusto natin bago tayo magsimula mag-create ng product, sure na tayo. Kumbaga, hindi naman sure na sure na sure, pero at least yung probability ay mataas na ito ay talagang maging maganda ang performance sa market. And then, syempre, pangatlo, product development na. We are now going to develop our product. Okay. So, sa product development, marami tayong didesisyonan dyan. Detailed specs, manufacturing options. May pagkakataon kasing ganito, guys. May pagkakataon na yung product pinapagawa natin sa iba. Pwede kasi yun. Okay? Pwede natin siyang i-outsource yun. Lalo na kung magiging magastos yung production. May ganun. So, kesa develop tayo ng facilities natin, pwede naman natin siyang ipa-outsource. May mga ganon. Right? So, we do prototyping, subject for evaluation, subject for testing. So, in short, gagawin natin yung product dito. And then, will be tested. Okay? Kaya kung mapapasin sa may part na to, development team hanggang sales. Okay? Hanggang sales. Pag kayang dumaan dito, lumusot na, ano daw? Product ready for launch. Kung ready na siya for launch, diretso tayo sa stage number 4. Product launch and growth. Okay? Sir, medyo sabi niyo last time, medyo crucial din to. Yes. Kasi kailangan magkaroon siya ng significant impact. Kailangan launching pa lang may dating na. Kaya nga diba, kita mo yung iba, pag naglo-launching sila nung launching nung business nila, minsan, kumukuha pa yan ng mga vlogger. Oo, binabayaran yun. Babayaran yung vlogger para i-vlog yung opening. Yun, gagamitin nila siyempre yung linkages, no? Yung influence ng vlogger para ma-promote yung kanilang product. May ganun. Okay? Iba naman, malaking kumpanya, artista ang kinukuha. Diba? During launching, etc. O kaya naman, launching ng kanilang advertisement pa lang, ayun na, bongga na kagad, pasabog agad. So, ganyan siya. Okay? And then finally, syempre on stage number 5, sorry, discontinuation na pala yung huli. Okay, so, dito, ensuring product success in the market and sustained growth. So, kaya kailangan talaga, everything should be in detail. Okay, so ayun nga. And, ayun, that's it. Thank you very much. Okay, baka naman kayo ay may katanungan.